Tapos pag kaya po sa Biskaya, sige, magtuturo pa rin ako. Pag kaya maka-live, no, sa laptop gamit. Ano sagot? Walang nagsasagot ah. Bakit? Puro D ah. Okay. Pagka ganito, nakita ko na 5 na nagsagot, no? Okay. Pagka ganitong problem, anong ginagawa natin? Pag meron nakakita anong percent, mga ganyan type of question, ang ginagawa mo dyan is P equals BR. No, PBR. Ibig sabihin ng PBR, paborito ko yan eh, PBR. No, PBR. Ibig sabihin ng ito ay percentage. Yung pinaka-meaning niya is percentage. Claiming of cut. Oh, 2060. Pwede pa. No? Makakapag-practice ka ba dito sa atin? Mag-follow lang kayo, no? Kasi bala ko, meron ako ng mga nakuha na nakuhang mga, ang tawag doon, mga review materials. Gagamitin ko. So, pwede naman pala siya gamitin. Nakikita ko naman ginagamit din siya ng iba nagla-live, no? Siyempre, magkakaiba naman kami ng approach kahit pare-pareho kami ng given, no? Tawag dito. I hope matuto kayo sa amin, no? Yun. Applicable sa lahat ng work problem. Sir, yung PS at P. Ano yung PSPD? Rate. Applicable. Ano yung PS? Product sum. Hindi sa lahat ng problem. Okay? May specific na problem lang siya, no? Okay, percentage. Bigyan ng percentage part. No? Pag sinabi natin percentage, part lang siya. Ng alin? Ng base. No? Ano daw siya? Whole. No? Tawag natin sa percentage, yung part lang siya. Ng alin? Ng base. Etong base yung whole. Etong rate, ano to? Ito yung naka-percent. Kailangan may convert ng decimal. Thank you po, sir, no, sa pag-send po ng Rose. Pero hindi ko babanggitin yung pangalan mo, no? Bawal yata sa TikTok, eh. Pero thank you po, ano? Okay, ito. Ito na siya. No? Decimal. Ngayon, ito 20. Ito naka-percent, automatic. Ito na yung rate. No, i-convert mo na lang yung 125 sa rate, sa decimal. 1, 2. So, yung 125 is 1.25 siya. Okay? So, gamitin natin yung formula na PBR. Okay, automatic yung may percent. Yan na yun siya, ha. Naging 1.25 na siya. Ano yung base mo? Dito lagi nagkakagulo. Kung ano yung base mo, ano yung percentage. Kasi nga naman, wala kang rate eh. May rate ka na, no? Madali na yung rate mo. Yung base tsaka rate. O, tanong na lang. 20 is 125 of what number? No? Ano siya dyan si 20? Is it percentage or base? Sabihin nyo lang, P o B. Ano si 20? Is it P o B? Kasi marami nagkakamali dito. No? Very good, no? Nakita ko lahat puro P. No? So, 20 is equal to B. Bakit sa percentage? Ang sinasabi ko pag nag-word problem, ganito lang. Sinasabi ko lang dyan ganito. Pag word problem, i-convert mo sa iyong mother tongue. No? Pag pumupunta ako sa Bisaya, sinasabi ko nga palagi, i-convert nyo sa Bisaya. No? Pag pumunta ako ng Mindanao, may part doon na Bisaya din eh. No? Pag nandun ako sa may Ilocano, sabihin Ilocano. Pag Pangasinan, Pangasinan. I-convert nyo. No? So, ako, i-convert ko sa Tagalog. Yes. Ma'am Shasha, ano? Does rate always has yes, sa yun. Pero kailangan mo siya i-convert sa decimal. No, hindi gagana itong formula natin kung naka-percent siya. Okay? So ito na, bakit ganun, sir? Bakit naging 20 yung P? Kasi i-convert ko sa Tagalog. Uy. Bas-bas, no? Kaya niya yan, ha? Kapasa yan. YCK. Kasado yan, ha? Okay. 20 is 125 of what number? Ibig sabihin, itong si what number, ito yung whole mo. No? Part lang siya nito. Ito, part lang nitong whole mo. Ano ba yung whole mo? Yung nawawala. Okay? So, ang gagawin mo dyan, ito yan siya, divide mo ng 1.25. No? God bless na. Tama yan, no? I-ano nyo, tayo mag-aangatan dito, no? I hope makapasa kayong lahat talaga, no? And sa mga mapapasok sa yan, kung saan man,
Si Sir Tokwa ninyo is size 9 lang siya, no? Size 9 US. T-shirt, ano ba t-shirt? Large. Sana maging medium ako. Okay? Joke lang. Joke. Okay. So, ayun na siya, no? Balik na natin dito. Sensya na medyo yung attention ko kasi medyo maliit, ano? B. Okay? Ayun na siya, ha? Joke lang yun, no? Hindi nga kayo pinapag-donate, eh. Ay, pinapag-send, eh. Ng, ano, manghihingi pa ako, nakakahiya, no? Galingan nyo lang, no? Ay, yung mga mag-aaga, nga, teka nga muna, patulugin mo na yung mga, ano, mga mag-exam ng 6:30, magsitulog na. Hindi nyo kakayanin ng walang tulog yan. Maniwala kayo sa akin. Matulog kayo, no? Test-taking skill, kasama doon yung pagtulog. OTW na ba? Papunta na ba kayo sa biyahe? Matulog kayo, ha? Kung sakali man, ito, no, advantage nyo kasi kung nakatulog na kayo kanina, no? At saka meron kayong parents na sasamahan kayo doon, kahit pa paano sa biyahe may nakatulog kayo. Ako walang tulog, eh. Nung pag-exam ako doon, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Malungkot, no? Sabi niya, malungkot talaga. No? So, matulog kayo. Ha? At sana pumasa kayo. Okay? Huwag niyo nang kalimutan yung, 9 US, large. Okay? T-shirt. Hindi, joke. Okay? Hindi, galingan nyo lang. Ayun na lang yun, ha? Tomorrow is ano ba? Hindi Saturday. Ano ba ngayon? Saturday na ngayon, eh. Exam nyo na ngayon, eh. Diba? So, divide mo na yun siya. Ano ba yung nangyayari sa akin? Okay, move mo. 1, 2. 1, 2. No? Bakit ka nag-move? Kasi bawal yung divisor mo. Bawal yung divisor mo na may decimal. X yan, no? Kaya kailangan natin siya i-move. Ano na magiging bago kung division? Ganyan na siya. Okay? Yes, Sir Hello, ganyan din siya, no? So, tingnan mo muna. Pag 3 digit yung i-divide mo, 3 digit lang din yung titingnan mo muna. Kung hindi siya abot, magiging 4 digit. Ngayon, kasya naman siya, no? Ilang 125 yung makukuha mo sa 200, isa lang yun, no? So, 200 minus 125, 75 yun. So, dagdagan mo to. Ngayon, ilang 125 yung makukuha ko dito? Ilan? 6. Multiply mo, magiging 750 yan. Kung hindi nyo nakuha yan, kaya multiply natin. 0, 3, ilan yan? 12, 15, 1, magiging 7. 750, 0. So, magiging 16. Ha? Fraction, pwede rin. Kung ayun yung mas bet ninyong paraan, ano? Pero hindi ko na di-discuss yun, no? Yung word na of ginamit ko, division. Yung word na of, ganun ba yun? Multiply yata yun siya dapat, eh. No? Ito. Ano sagot? 30 seconds lang, no? Para matama. Ayun, okay lang ang tama. Basta makuha nyo yung... Sa akin, okay yun, eh. Kahit anong gawin ninyo, no? Basta may tama natin. Yun lang naman yung pinaka-goal dyan. Lalo na pag multiple choice naman. Ako nga, walang review. Hula-hula lang, eh. Sasabihin pa ba nila na ano na lang yun? Hindi, pumasa ka lang naman. Nanghula ka lang naman, eh. Basta pumasa. Di ba? Yun na lang yun. Kaya ba ng dasal? Kaya. Multiple choice, kaya. Identification, hindi kaya. Yes. 75 of 3/2. Multiple choice naman na exam ninyo, eh. Di ba? Tama ba? Multiple choice yung UPCAT. Multiple choice yung CSE. Multiple choice yung nursing. Multiple choice yung NMAT. Multiple choice yung ano pa ba? Civil engineering. Kaya bang hulaan? Kaya. Anong chance ang pumasa? Medyo mababa nga lang. Yes, tama, right minus wrong. Very good, no?
Ilan ba minus pag mali? Sagutan na natin. No? Nakita ko 5 na sumagot. Ilan ang minus? Pero di ako nakapag-exam nung time namin. Yes, right, minus wrong. Ito 75. I-convert mo siya. State University. Minus 0.25. Ano yung percent problem na lumalabas? Onti lang. Pero sayang na. Oh, sayang, no? Kung di ka sure, wag na lang, no? Pero sabi, Sir Paul, nandiyan ka pa ba? Anong ginawa mo nung dati? Sinugal mo, di ba? 75 is, alam mo naman na 3/4 yan. Sa mga hindi nakakaalam, ganito gagawin kung bakit yan. 1, 2, magiging 0.75. Ngayon, gagawin mo, sali po sa mga groups marami sa binag-update sila ng dates. Yun. Kasi ito, dahil ito ay nasa hundreds or 2 decimal yan, i-over mo siya sa 100 para maging fraction. No? Tapos yan, nadi-divide sa 25, nadi-divide sa 25, kaya magiging 3/4 yan. Okay? So, ganun siya. May mga video ka ba sa Trigo? Ang alam ko na upload ko dati is parang mga 2 videos lang yon. I-check nyo lang dun sa YT natin kung ilan na yung na-upload ko sa Trigo. Pero meron eh. Ang alam ko meron ako na-upload nung November. USJ. Ano sabi ng USJR? Ano ibig sabihin nun? Wala akong kilalang kabosas. Ano sabihin ng USJR? Cebu, marami akong mga kilala sa Cebu kasi yung mga reviewer ng CBRC, taga Cebu. Bakit natin divide sa 25 yun nga, GCF? Sa mga hindi pa nakagets ito, meron akong video dyan. Hanapin nyo dun, ha? In-upload na natin, diniscuss na natin yan. Okay? San Jose, University of San Jose. Wala akong kilala dyan. Pero, kung sa CBRC, malamang, baka nakita na kami dati, no? Multiply mo ngayon yan, magiging 9/8. Bayogo. Wala. Ito siya, letter E. Okay, bakit natin minultiply? Na yung 75, kukunin mo lang yung 75% nito. Kaya kailangan natin i-convert sa fraction. Pag off, yun yung multiply. Na? Unti na lang, no? Sagutan na natin agad. Pag 5 nagsagot, sagutan ko na. The product of -3 and -6 is how much larger than the sum of -2 and -7? Sige nga. Kaya ba yan? No? Pag may nagsagot na 5, sasagutan ko na. A. Ano ba kaya ba sa yung exam ng DOST say? Hindi ko alam eh. Hindi ako napag-exam ng DOST dati. Ang in-exam ko kasi is yung sa Mega World. Pero same yun, alam ko eh. Product, ibig sabihin multiply, di ba? Okay? Ngayon, anong multiply mo niyan? Paano pag multiply sa integers? Negative times negative magiging positive. So, magiging positive 18. Okay? Ngayon, tapos sum nito. -2 plus -7. Nung napanood ko ito, sir, inanap ko ang math book ko agad. High school book. Ayan. Very good, no? Tama yan. So, i-add mo daw. Paano mag-add? Pagka same sign, i-add mo yung number, magiging 9. Tapos, kukopyahin mo kung anong sign nila, negative. Ngayon, ang tinatanong kasi dyan is, how much larger than, ito daw, pag kinumpara mo daw, gaano daw siya kalaki, no? So, ang ginagawa natin, di ba, para malaman natin, no, burahin ko na to, ha? Ang ginagawa natin, para malaman natin kung gaano kalaki siya, or gaano yung pinagkaiba nila, or ano yung ano ba tawag doon? Yung lamang, no? So, halimbawa, 5 minus 2. Ilan yung laki ni 5 kaysa sa 2? Mina-minus natin. So, nagiging 3. Parang mina-minus natin, no? So, para malaman natin kung ano yung lamang nito dito, ima-minus mo. So, 18 minus negative 9. Ganyan siya. Okay. Ngayon, meron change the sign of the subtrahend, no? Kung hindi nyo na, na gigets, no? Change the sign of the subtrahend and proceed to
addition. So, sa akin, ang gagawin ko lang dyan, ito, kinukuha niya yan siya. No? Ang technique ko dyan sa pagmaminus, ang minus kasi sa integer yung pinakamahirap. No? So, anong ginagawa mo dyan? Diba, minus, yan siya. Ganyan. Itong minus na to, mapupunta sa kanya yan. So, ano na magiging sign niya? Magiging sign niya na is negative, negative 9 na. Dalawang negative na. Negative, negative 9 is magiging positive 9 na yon. No? Eh, sir, anong gagawin mo dyan? Anong operation yung gagawin mo dyan? May tutubo na add dyan. No? May tutubo na add. Okay, so 18 plus 9 magiging 27. Okay? Sa akin po, times, negative 9. Yan, pwede rin siya. No, ma'am? So, yun siya. Okay, sagot natin is 27, letter E. Okay, thank you sa mga nag-follow sa atin, no? And, nakikipuyat sa atin. Yung mga pinapatulog ko dyan, matulog na, ha? Okay, makulit. Yan ang sabi ko sa inyo, mahirap ang exam na walang tulog. Manghuhula ka talaga kasi masakit na yung ulo mo eh. Ito lang yun, no? Pag marami ang tulog mo, inaano mo yung sarili mo na parang ipinupush mo siya kasi marami kang tulog eh. Marami kang parang, uy, si ano to ha? Ay, kala ko si ma'am ano. Paunahan? Oh, paunahan eh, di ba? Ako ganun eh. May trigo. What is the largest, which expression has the largest value? 7. Ito, negative 7. 7 minus 2, magiging 5. 7 minus 2, magiging 2 minus 7. Ano yan siya? Parang magiging ganito. Magiging negative 5. No? So, negative 5. Ito, negative 7 plus 2. Mangyayari dyan, magma-minus ka dahil hindi pareho ng sign, pero addition. So, 7 minus 2, magiging 5 siya. Sinong mas malaki? Si 7, kaya magiging negative. Negative 5. So, ang pinakasagot natin is letter A, 7. No? So, 7 yung ating sagot. No? Nagets ba? Okay. So, next is number 20. What is the weight, no, in kilograms of 26 sacks of sugar if 156 sacks weigh 120 12 kilogram? Sige nga, ito medyo mahirap. What is the weight in kilogram of 26 sacks of sugar if 156 sacks weigh 12 kilograms? Thank you sa mga send ng gift na mag-follow sa atin. And ay, oo nga pala, no? Ito nga pala yung ano natin, no? Parang celebration na rin to ng nagkaroon tayo ng 13k followers, no? Kanina kasi habang bumiyahe ako pa uwi, tag dito, nakita ko 13k na. No? So maraming salamat everyone sa pag-follow sa ating ibig sabihin may natututunan kaya may nagpa-follow, no? Ayun naman yung pinuput ko na value dito sa ating channel, no? A, no? I hope may nakukuha kayong value, no, dito sa ating channel, no, or ating profile, no, sa TikTok, sa ating mga accounts, no? Kaya nagpa-follow. Okay, so maraming salamat, no? 13k na tayo. Okay, I hope dumami pa, no? Wala kayong maintindihan. Okay lang yan, ano? Yung iba naman meron. Okay? So, gawin natin, testing natin. What is the weight in kilogram of 26 sacks of sugar if 150 sacks weigh 12 kilograms? So, pwede yun. Nakita ko doon ratio and proportion, no? Sir K-Kid, na tama yun. Pag ratio and proportion, ganito lang yan. No? Kailan gagagamit ng ratio tsaka ng proportion? So, exam mo. Kunyari, may nag-exam ka. Kailan ka gagamit ng ratio and proportion? Ganito lang, tatandaan mo palagi. Pag ratio and proportion, meron kang kino-compare na 2 or more na values, no? Halimbawa, ano ba yung kino-compare natin dyan? Sack, tsaka yung kilograms. Okay? Ayan yung kino-compare mo na 2.
Bali, dahil meron ka nitong 156 tsaka may 12 ka, pwede mong ilagay yan dyan. 156 to, anong kilogram mo dyan? 12. Okay, so, ang gagawin mo dito sa kabila, para maging proportion siya, ito S, ito, kilogram pa din. Okay? So, dito, ano daw? What is the weight in kilograms? Ibig sabihin, nawawala itong kilogram mo. No? Nawawala yung kilogram mo. Ano yung sack mo? 26. Okay? So, ganyan lang siya. Nagets ba? Okay? And yung fraction, kasi, ito kasing proportion, naku-convert din yan sa fraction. No? Naku-convert din yan sa fraction. Pwede mo siyang ganituhin. 156 over 12 is equal to 26 over x. Ngayon nakaganyan. Kasi nga, sabi natin, si proportion tsaka si fraction, iisa lang yan. Okay, kaya nagiging ganito rin siya. So, pwede mo siyang i-manipulate. Pag sinabi natin manipulate, pwede mo ka mag-cross multiply. Pero, if ever naman na pwede mo to, ito ba, tanong ko lang, ito ba, at saka to nasi-simplify? Yes or no? Nasi-simplify ba si 156 over 12? Yes. No? So, pwede naman natin siyang i-divide para mas lumiit. O, tanong, bakit natin sinisimplify yung fraction? Para mas madali siyang i-operate. No? Divide natin. 12, 156, 1, magiging 12, magiging 36, so magiging 3. No? So, 13. No? So, ito, pwede natin ilagay ito. Palitan natin yung dalawa na yan na magiging 13 over 1. Tapos, 26 over x. No? So, ito, madali na lang siya. Mas kita mo na to. No? Ganito lang yan. Tingnan nyo. At ang tawag namin dito is mata-mata. Tingnan nyo, paano siya mata-mata? Tingnan mo. Itong 13, anong ginawa mo kung bakit siya naging 26? Iti-times 2 mo. No? So, ito, anong gagawin mo kay 1 para makuha mo? Ita-times 2 mo din yan. So, ilan? Ang sagot ng value ng x mo is 2. No? Kahit mata-mata lang. Ulit. Ito yung bago nating equation. 13 ka, naging 26. Anong ginawa mo kay 13? Bakit naging 26? Iti-times 2 mo. Anong gagawin mo kay 1 para maging pareho yung process? I-multiply mo rin sa 2, kaya naging 2 siya. Okay? Pwede rin yung cross-multiply, pero kung sakaling kaya ng mata-mata, advice ko, mata-mata yung gagamitin. Okay? Mata-mata. Na alin? Sa ako, hindi ko alam, ba't parang maliit, ano? Okay? So, ganun, no? Pwede rin siya, yung cross-multiply mo naman siya. Pwede rin, no? Kung ano lang naman ang trip mo dyan, pwede mo siyang gamit. Pero, tingnan natin, cross-multiply natin. Cross-multiply mo to doon, cross-multiply mo to doon, magiging 13x equals 26. Divide ko sa 13, divide ko sa 13, yung x ko is magiging 2. No? Okay? So, yun siya. Okay? So, again, may ads tayo dito. Follow nyo lang yung ating mga social media account. Lahat ng mga recorded natin nandito. So, yun. Maraming salamat. And, last 5 items na lang, no? Para makatulog na. Yung mga hindi pa natutulog dyan. Alam ko mag-ML pa nga yan, di ba? Yes, tama yan, Sergey Kid, no? Tama yan. Marami talagang paraan. Okay? 21. Ito madali lang, pero meron to lumalabas, no? Nakita ko na sa parang ilang mga items ng upcut na math. Parang ganito lang siya kasimple. Alam nyo kung para lang sa niyan yung mga ganyan tanong. Para lang madagdagan yung tanong. Tsaka, yung iba kasing hindi nag-practice, may hirapan. Yung mga mababagal mag-solve, dyan kayo madadali. So, anong gagawin? Sir, magpa-practice. Magsasagot ng mga magsasagot. No? Kapag hindi ka nag-practice, wala. Yes, pang-practice, tama. Pang-practice talaga yan. Okay, let's answer this one. Oh. Eto mo. Meron ka ng value dito, makukuha mo na yung value ng m mo. M mo is equal to 4 m minus 4 equals
9. Ilipat mo to dito, magiging m equals 9 plus 4. Magiging 13. So, yung m mo is 13. Ito, kunin mo na to. 3m is minus 5. Ito, dito, lagay mo, magiging 3 times 13 minus 5. Ano ba yung 3 times 13? 39. Minus 5, magiging 34. Tama ba? 34 sagot? Or medyo may namali ako doon. Tama ba? Lagyan yung ano nyo nga. 34 ba? Yes, tama. Okay, thank you, Ma'am Regina. Okay. So, unti na lang, no? Ito, mga basic na to. Dapat alam nyo na to. Ulit. Sige. Testing, no? M minus 4. Compute mo muna value ng M. Makukuha mo dito, value ng M. Okay? Transpose mo lang to dito, magiging plus na siya. Okay, so magiging M equals 13. Ngayon, dito sa pangalawang equation, ito na yung hinahanap natin. No? So, mangyayari dyan, ano tawag doon? I-input mo na lang yung value nitong 13 na to dito sa equation na yan. Or expression pala. So, tas magiging 13 times 3, magiging 39 minus 5, magiging 34. Okay? So, ito na. No? The point with coordinates negative. O, ano yan siya? No? Drawing ako quadrant. Pag yung quadrant, ibig sabihin, 4 yun. No? Okay, meron tayo ditong origin, 0, 0. Nabuuin natin yung parts, no? Origin. Ito, tawag dito is positive x-axis. Ito naman is negative y pala yan. So, y-axis. Ano ba nangyari? Y-axis, no? Okay. Ito naman is negative x-axis. Ito naman is negative y-axis. And then, meron ako dito ang positive x-axis. Okay, ngayon, quadrant 1 ito. Ano ba yan meron sa kanya? Positive, positive. Ano yung mga yan? X tsaka y. Tapos ito naman, negative, positive. Ito naman, negative, negative. Ito naman is positive, negative. Okay, titignan mo na lang yung sign, no? Negative tsaka positive. Nasaan quadrant siya? Quadrant 2. Very good. Oy, congratulations. Ano? II ba? Congratulations. Kailan makakalabas lang ba? II? Di ba II ba? ME. Engineer Ace. No, congratulations. Is it II? Alam ko II ang nag-exam eh. Congrats, no? So, natutuwa ako sa mga ganyan, ano? Nung April, ayun, congratulations. Na? Very good, no? Nakakatuwa na may mga ganyan, no? Dumadaan sila dito para yan, na nagte-thank you, no? Congratulations. And sa mga mag-exam pa, no? Congratulations na agad, no? Yun yung pinaka natin dito. Fulfilling siya, no? Pag may thank you sa atin, no? And achievement yun, di ba? Kailangan i-celebrate, no? And, wow! Congratulations! If A and B are both odd numbers, which of the following must be odd? No? Ano sagot? E? Okay, pagka ganitong problem, madali lang siya, no? Mag-a-assign ka lang, no? I-assign mo na lang na pwedeng 2 tsaka 3. Ito yung even, ito yung odd. Tapos, itatry natin isa-isa, no? Kunyari, ayan, ano? Ano kailangan natin? If A and B are both, ay, odd pala. Both odd numbers pala, sorry. Dalawang odd pala kailangan, odd, no? So, pwede mo gamitin 3. Ako 3 na lang gagamitin ko, no? 1 and 3 ba? Pwede rin. Sige, 1 and 3. Okay. Gamitin natin 1 and 3, no? So, etong una, gawin natin yung A.
2 times 1 times 3. Ano kailangan natin makuha? Add, no? Kailangan maging add siya. So, magiging 6, no? Letter B. 1 plus 3. Magiging 4. Letter C. 2 times 1. 2. Hindi pala, AB pala, mali. Letter C pala is, ano yung natin? AB, multiply mo. 1 times 3 plus 1. So, magiging 4. Tama ba? Letter D. Ano letter D natin? 2A. So, 2 times 1 plus 4 times 3. Ilan yan? 2 plus 3. Magiging 14. 14. Okay. Ngayon, yung letter E, dito ko na lang lagay, hindi pala kasya. 1 plus 3 plus 3, magiging 7. So, very good, no? 7. Yung ating sagot. Oh, kailangan natin add, no? So, 7 yan. Okay? So, congratulations sa mga nakatama. Ang sagot is letter E. No? Number, 24. Last week, Vince read 139 to page 139 to 220 inclusive in his history book. How many pages did he read? Itong mga ganitong questions, yes, recorded ito at isinasend natin dun sa ating sa YT. No, dun kayo mag-follow para makita niyo yung mga recorded natin. Dito kasi tayo nagla-live kasi madali dito mag-live sa TikTok. Sa Blue Up kasi matagal. Ay hindi siya. Ipopost ko na lang dun sa sa Blue Up. No? I-send ko dun pero naka-picture. No? Ayun yung kaya mag-follow din kayo dun sa Blue Up, no? Ano sagot? Is it B? So sabi niya kasama siya. Pag sinabi natin kasama siya, no? Etong page kunyari, etong page na to 139. Okay, so susunod na page dyan is 140, di ba? Tapos hanggang nabasa niya daw is 225. Pag sinabi natin inclusive, ito, isama mo sa bilang tong dalawa. No? Kapag sinabi niyang exclusive yan silang dalawa, hindi sila kasama sa bilang. So, ang gagawin mo, bibilangin mo sila. No? So, paano mo gagawin yan? Difference plus 1. Very good, no? Okay. So, ganito yan ulit. Di ba meron ka kunyaring book? Ano ba book? Ganyan. Ay! Okay. Kunyari, ito si 139. No? Ito 139. Ngayon, di madami pa yan dito, di ba? Yung mga pages. Ngayon, ang binasa niya mula sa 139 hanggang makapunta siya kunyari dun sa page. Ano nangyari? Page 225 kunyari. Ilang pages daw yung nabasa niya? Kasama itong 139 tsaka si 225. Ang gagawin mo dyan, ima-minus mo. No? So, 225 minus 139 is 15, 6. Ito, magiging 11, magiging 8, in 0. 86 pages. Kaso nga lang, idadagdag mo pa itong 139. Bali, isang page. Dagdag mo yung isang page. So, magiging 87. No? Kasi kasama to Kasama si 139. Okay, ba't hindi natin sinama si 225? Kasama na siya rito sa pag-minus. Halimbawa, piliin natin yung madali. Tinan mo Ganito na, sabihin natin, sige, binasa mo yung page 3. Lagi may plus 1 pag, yes. Halimbawa, page 3 to 6 na lang. Kunyari, ito na lang. Page 3 to 6. O, ilang pages na basa mo? O, kunyari, page 3 to 6 na lang. No? Tinan nyo. O, nagsimula ka sa page 3. Kasi natin. Page 3, page 4, page 5, page 6.
So, ibig sabihin, 4 sila. O, paano mo makukuha yun? Kasi, yung pag minus mo siya, kunyari, minus mo, di ba? 6 minus 3. Kunyari, magiging 3. Ito lang yun. Ito lang sila. So, kailangan idagdagan mo ng 1 kasi kasama yun. Nagets ba? Very good, no? Ang difference, hindi kasama yung 139. Kaya natin dinagdagan ng 1. No? So, ganun lang siya para ma-gets, no? Ulit. Ganito lang, no? Ano yung nabasa mo? Page 3, page 4, page 5, page 6. Yes, marami to. Minsan 500 nga yan, eh. Pag medyo hindi late, no? Ngayon kasi late kasi nga bumiyahe ako kanina. Pag minus mo, ang makukuha mo lang ito. Yan yung 6 minus 3. Kaya 3 siya. Kailangan isama mo pa to, magiging pang-4. Okay? So, parang magiging itong tatlo na to, plus 1. Minus 1 kapag exclusive. Yes. Ma-minus ano siya. Take note ko po to for upcut next. Bukas na kasi taking ng upcut ng iba. Oo nga eh. Bukas tsaka, mamaya, Saturday. No, tsaka Sunday. O, dalawa yata. Ito last number na natin, tama ba? Last number na. Okay, ito mga lumalabas to, no? Good luck no sa lahat ng mga mag-e-exam, no? Sa lahat ng mga dumadaan dito, no, na gustong matuto, welcome na welcome pa rin kayo dito, no, kahit anong i-examine ninyo. Ang rule lang naman natin dito, syempre, yung mga masyado nagmamadali, yung mga nagmamagaling, ito lang naman yun, no? Kung hindi nyo gusto yung topic, huwag nyo na sabihin na bilisan o kaya masyadong madali. Kasi minsan, naiinis ako eh. Okay, bakit? Actually, pwede ko naman bilisan nga, no? Pwede kong bilisan yung topic, no? Mangyayari doon is, hindi makakasunod yung iba. No? Eh, para nga to doon sa mga gustong matuto eh. Kung alam mo na, eh di, mag-scroll ka lang, no? And, pwede mo naman akong i-block, no? Ikaw naman unang mag-block sa akin para hindi ako lalabas-labas doon sa FYP mo, no? Yun lang naman yun. Kasi makikita naman ako nung iba. Yung mga gustong matuto, nagpa-follow yan. No? Ang Pilipino gusto yung matuto. No? Pero, pinipili natin kung sino yung gusto nating matutunan. Kung magaling ba nagle-lecture, nagpa-follow tayo, di ba? Kaya ako hindi ako namimilit na mag-follow. Kasi kung gusto nyo talaga matuto, magpa-follow kayo talaga. Di ba? Pero pinapaalala ko sa inyo na mag-follow kayo, no? Kasi may matututunan talaga kayo dito. Okay, binibigyan natin ng value yung ating channel, ano. Ano sagot? Wala nagsasagot ah. Kaya yung mga dumabalik dito para mag-thank you, na-appreciate natin yan. No? Actually, marami nang dumaan dito na nakapasa na. Nakatuwa, no? Mga upkat, pasado yan. No? Galingan nyo ha. Mga bagong scholar ng bayan nga. Ano sagot? Letter C? 1, 8, 27, 64, 125. Ano sagot dyan? Actually, madali lang siya, no? Pagka kitang-kita mo siya, kapag memorize mo kung saan siya galing, ano? Ano sagot? Isa lang nagsagot silang. Okay, sagutan ko na. Wala nang sasagot eh, para matapos na yung live natin. Okay, ganito lang yan. Unang-una mong titingnan yung changes. Very good, no? Cube. Tingnan mo yung changes. Okay, tingnan mo mabuti. Kapag ka may ina-add ka, arithmetic. Pag meron kang constant na ina-add or mina-minus, arithmetic. Pag may minumultiply, ito add, ito multiply, geometric. No? Ngayon, tingnan mo kung anong ina dito. Ilan? Ilan yung ina dito? 7. Dito ilan? 19. Ito. 30. 37 ba? 37. Ito. Ilan? 61. Okay. Ngayon, dito, hindi mo makikita ngayon kung ilan ba talaga yung inad mo or may minultiply ka ba. Try mo pa ulit isa. Ilan?
7 tsaka 19, ilan yung choices? Ilan yung choices? Ilan yung inad? 12? 12. Ito. Ilan? Ilan to? 18. Ito. Yung pangatlo. Bilis, may tuturo ko sa inyo. 24. Wala pa rin. Tinan mo tong isunod. Ilan? 6. Ito, ilan? 6. Na? Pagka ganyan, ilang beses na yan? 1, 2, 3. Pag pangatlo, cubic. Pag sa pangalawa pa lang, quadratic. Okay? So, ito, yung arithmetic. Okay? So, nag-gets ba yun? Ibig sabihin ito, naka-cubic yan. No? Okay? Ibig sabihin ito, 1 square. Tingnan mo yung 1 square. 1 cube pala, sorry. Tingnan mo, 1 cube equals sa 1. 2 cube, 8. No? Parang 2 times 2 times 2, 8 yun, di ba? And then, yung 3 cube, ilan? 127. Ito is 4 cube, yung 64. Sunod is 5 cube. Okay, yung pang susunod niyan, yung pang 6, yung 6 cube. Ang 6 cube is parang, ano ba yan? 216. Okay? So, yun yung sagot, no? Ito yung sagot, 216. Nag-gets ba? Okay, tinan natin yung example ng quadratic. Tinan nyo, nakakatawa yan siya. Tinan nyo yung quadratic. Halimbawa, ito tinan nyo to, 1, 4, 9, 25, and then 36. Kumpitin natin, ilan to? 3, 5, ilan? 16? Tama ba? 3, 5, 16. Yung 16 nawala. Nawala yung 16. sorry. 16. Tapos 25. And then meron kang sunod? 36, no? So ito is 7 ba yan? Okay. So ito ay 7, ito naman is ano to? 9, ito naman is 11. Ngayon sa pangalawa kasi din magiging 2, 2 magiging 2, no? So dito siya, di ba? Ayun naman ang tinatawag nga natin, sabi ko sa inyo, ito naman is tinatawag natin na quadratic. Na ibig sabihin ito 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, and 6 square. Okay? So, yun siya. Okay? So, yun yung lesson nun. Yung sequences, tsaka ko na lang, no? Tsaka ko na lang discuss yung mga sequence, no? Ito naman is, parang ano lang siya. Yes, magulo na siya, hindi na natin siya gaano makikita, no? Yun siya. Okay? So, yun lamang guys, and I hope meron kayo natutunan ngayong araw. Ang nanonood pa sa atin is 300, no? Welcome sa ating live. Yun nga, no? Ito dito yung ating mga recorded sa mga hindi nyo naabutan. Recorded. Kompleto na yan siya. Na-discuss ko na dito yung buong college algebra.